Sir, magandang umaga po. Oh, okay. Magandang umaga talaga. Pwede pong ma-interview kayo, sir? Pwede po, pwede. Anong pag-usapan natin? Sir, si VP Sara Duterte, madalas niyang tinatag ang gobyerno. Gusto niya magpaliwanag sa mga isyong ipinupukol ng kanilang mga taga-suporta, ang mga DDS. Si VP Sara po ba, may malinaw po ba kayong narinig na mga rason niya o paliwanag sa mga isyu naman na ipinupukol sa kanya katulad ng posibleng pandarambong sa opisina ng Vice President at ng DepEd? Ah, sa tagal ng nakaupo bilang Secretary of Education, Vice President, parang wala pa yata akong naririnig na nagawa niyang mabuti. At saka, noong inaudit siya, hindi niya ma-explain yung mga anong ginawa niya sa confidential fund, yung mga pera gamit ng Department of Education, mga nabubulok na mga tinapay, yung mga computer na milyon yata na stock, na hindi niya, siguro ang plano niyon, pag damating ng itong election na to, kung sana siya pa ang Secretary of Education, doon niya ilalabas yan para maging maganda siya sa paningin ng tao. Tama ba ako? Hindi Ano po ba? natin alam, baka. Yung mga tao, alam nilang, hindi pa siguro nila naririnig na yung mga computer, yung mga gamit ng mga estudyante na dapat ay ginagamit na, naging obsolete na ngayon dahil hindi nila. Panahon pa ni na President Duterte, mayroon na palang naka-stock ng mga computer sa warehouse ng Department of Education. Hindi binalita o nireport agad ni Vice President Sara na mayroon palang ganun karaming mga gamit ng school ng mga eskwelahan na hindi pa niya pinamimigay. May karapatan po ba siya na questionin ng gobyerno kung siya mismo hindi rin pwedeng questionin ng mga nangiimbestiga? Kailangan niya, bilang public servant, kailangan niya munang yung nga tinatawag nilang transparency at saka yung trust. Ipakita niya muna na siya ay malinis, maayos, bago siya mangungutya. Dapat kapag tapos na ang eleksyon, dapat kung tapos na ang eleksyon, dapat lahat tayong mga Pilipino, kung sino ang nanalo, siyang binuto ng mga tao, yun ang susuportahan na natin. Maghintay ulit tayo ng next election kung ayaw na natin yung yung mga tao na sa O posisyon. sa tingin nyo, bakit niya ginagawa ito sa pamahalaan? Na membro din naman siya. Para sa madaling salita, marami kasing gusto niya talagang maging presidente na siya agad. Nagmamadali siyang maging presidente. Alam mo, ginawa nilang destabilization, mga ganong mga kwan, yung sasabihin nilang bangag ang presidente. May bangag bang presidente na napakagaling mag-speech sa abroad, nakakausap niya yung mga, kaya ng vice president yon, makiusap sa mga politician ng ibang bansa. Hindi ko pa siya nakita nakipag-meeting eh. Kaya niya bang makipag-meeting sa mga foreign mga presidents? Hindi siguro. Hindi ko pa nakita nag-meeting siyang gano'n. Pakita niya munang gano'n na kaya niya maging presidente. Bago siya maging presidente, pakita niya kaya niya makipag-usap, makipag-usap sa mga foreign dignitaries. Gano'n lang yun. Pero Okay po. itong sa akala ko, yung nangyayari dito sa ginagawa ng mga grupo ng Vice President, gusto nilang maging presidente na sila agad. Imposibleng mangyayari yon. Hindi papayagan ng tao yun. Maraming bumuto rin kay Bongbong Marcos. Kaya hindi pwedeng ganun-ganun na lang na papabain yun. Resign, resign. Hindi, dapat siya, si Vice President Sara, binuto ko siya. Pero ngayon alam ko, nagmumura, lahat-lahat ng dapat hindi niya gawin sa publiko, ay nagagawa niya. Pati mga bata, matatanda, nasasama na rin sa pag-uugali niya. Bad example yan dito sa Pilipinas. Mga Pilipino pa naman tayo, para tayo nakakahiya sa buong mundo.
mayroon tayong vice president na ganun ang ugali. Na gusto niyang kuwan ang gobyerno. Kaya nakakaya na nga tayo. Parang sinasabing napakabubo natin mga Pilipino dahil hindi tayo marunong pumili ng mga politician natin. Diba? O, sige po, okay na po. Sir, maraming salamat po. Napakaganda po ng inyong sinabi. Talaga naman.